Anak na namatayan ng isang inang OFW sa bansang Saudi Arabia lumapit muli sa isang himpilan matapos may lapit ang isyu sa Rafi Tulfo in action. Naiuwi naman sa Pilipinas ang labi ng kanyang ina, ngunit ang pangako daw ng DMW na financial assistance at pagpapa-autopsy sa labi ng kanyang nanay ay hindi natupad. Kung baga hindi full force ang tulong ng OWA at ng DMW sa namatay na OFW. Dahil umano ay kasal ito sa isang Sudani sa Saudi Arabia, meaning nito ay matagal na itong hindi naghuhulog o nag-contribution sa OWA. Ang naitulong ng DMW at saka OWA, wala. Namatay, ilang taon itong nagtrabaho, almost 9 years, consistent yung pagpapadala, yung remittances, ito ay nakatulong sa ekonomiya. Pero, ito, ang naitulong ng DMW at saka OWA, wala. Pagdating sa pinansyal. Ito ang kinalulungkot ko, parating matagal na tayo sa OFW sector na nagko-cover at nakakalungkot na mamatayan ka sa abroad, lalong-lalo kapag ito ay malapit sa atin, kung ito ay nanay mo, tatay mo, kapatid mo. At nakasama po natin ngayon sa ating studio ay si Princess Gail Abrera. Pumunta siya dito mula pa sa San Pablo. Galing pa siyang San Pablo. At ito nga, idudulog niya sa atin yung ikukwento niya yung nangyari sa kanyang nanay, si Miss Remelin Biscante, Parlan Biscante, 41 taong gulang po. At siya po ay nagtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. At ang kanyang kinamatay ay natural death. Princess, una, welcome sa ating programa. At ito po ay siguro short lang. Ano ang naging trabaho ng iyong nanay at kailan pa siya sa Saudi bago siya binawian ng buhay? January 2018 po, umalis na po si mama. Naging DH po siya doon. Domestic worker, okay. After po noon, parang hindi na po siya talaga umuwi na dapat po talaga. Umuwi po siya kasi tapos na po yung kontrata niya. Oo. Nag-extend po talaga siya ng many years para nga po makapagtapos ng pag-aaral. Kami Opo. sana magkakapatid kasi dito nga po sa Pilipinas is wala naman po talagang pagkakakitaan po ng ayos. Kaya po si mama po nagsumika po talaga doon kahit alam niya po TNT po si mama. Nagsubok po siya kahit tumagal po siya ng gano'n. Okay. Ngayon po, uuwi na po sana siya kayo November 27, 2026 dahil nga po graduate na po yung ate ko ng 4th year college. Uwi na po sana siya. Tapos after po ng graduate ni ate, after lang po ng mga 5 days po, is naalaman nga po namin, may tumawag po sa amin ng isang Sudanese po, tapos isang Pinay po na sinabi po sa amin na patay na nga daw po yung mama ko. Sudanese po. Nagpakilala po siya ng asawa daw po siya ng mama ko, na since umalis po yung mama ko, never ko siya nakita. Siya mismo nagpakilala ng asawa ko ng mama mo. Kasal kami ng mama ko. Hinihingian ko siya ng documents kung kasal sila. Wala naman po na ilabas. Yung sino to? Sudanese Yung po. Sudanese. Oo. Opo, bali po ang ginawa po kasi nila. Kaya po nalaman po namin na patay na nga po si mama. Gamit pa po yung cellphone ng mama ko. Gamit po nila ng Pinay at saka po ng Sudanese. Natural death? Ano raw Natural. sinabi? Sabi daw, tinanong ko po, ano kinabatay ni mama? Sabi daw, natulog lang, hindi na nagising. Bangungot. Bangungot ba yun? Oo. Tapos, after po na sabi ko, bakit may pasa yung mama ko sa balikat? Bakit may pula-pula? Sabi, ay shadow lang yan ng ilaw. Shadow. Or di kaya hampas lang yan ng bata. 4 years old to 5 years old, makakahampas ba ng ganyan sa balikat? Alam mo kasi, Jerome, itong istorya na normal lang sa atin na makakarinig tayo ng mga namamatay na OFW. Pero ang hindi normal sa atin, yung bang aspeto ng ano ba ang gagawin para sa isang OFW at saka kamag-anak. Yun kasi ang problema dun eh. Eto, nung namatay yung kanyang karapatan dapat ng pamilya na alamin kung ano ba ang ikinamatay. Wala tayong problema kung talagang yun ay nababangungot. Basta lang masunod sana ang proseso. Yung bang mabigyan man lang ng konting bisigan. Ito kasi pinagbawal yung autopsy. Kasi kakaiba pong kwento ng OFW, no? Paggising ng mga kamag-anak, isang araw, Muslim na yung nanay nila. So hindi natin alam kung ano ang istorya, kesa nag-convert daw, nagbalik Islam, tapos nagkaroon ng asawa, pero walang ebidensya. Kasi walang ipinadala sa kanila eh. Ngayon sila nananawagan sana na pwede bang malaman namin ano ba naman ma-autopsy lang. Meron daw batas sa
Muslim na bawal galawin. So nire-respeto naman natin 'yon. Pero napakabigat nito eh. Hindi naman masama sana kung maibigay yung totoong papeles o ito talagang hindi na ninyo pwedeng galawin yan kasi ito papeles, ito Muslim na yan, ito kasal kami, ito nang pruweba na nagbalik Islam, tapos so wala namang problema kung may ganon. Kaso ang bumabagabag sa kanila, yun nga, nakikitaan nila parang merong bumukol dito, may pumula, merong in short tinitingnan nila baka merong foul play. Oo. So naandyan na yan, balik tayo doon sa mga benepisyo. Kasi, kawawa ito natigil sa pag-aaral. Yung mga anak na naiwan, apat yung anak, natigil sa pag-aaral, wala po kasing natanggap na benepisyo. Kasi para makita ng ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers, ano ang sasapitin ninyo kapag namatay kayo? Wag naman. Yun. Pag namatay na lang ang OFW, wag na kayo, di ba? Okay. Magkano? Kapag namatay ang OFW, ano ba talaga ang proseso? Ano ang naghihintay na kapalaran dito? Ano ba mabibigay ng DMW? Ano mabibigay ng OWA? Ito, may balita ako sa inyo. Maganda ito. Namatay, ilang taon itong nagtrabaho, almost 9 years, consistent yung pagpapadala, yung remittances, ito ay nakatulong sa ekonomiya. Pero, ito, ang naitulong ng DMW at saka OWA, wala. Pagdating sa pinansyal. Kasi hindi sila nabigyan eh. Ngayon, nung ito ay pumuputok na, tinitingnan na natin yung istorya, pinuntahan doon ng OWA, doon, mayroong pumunta sa bahay nila, ito, bibigyan na raw sila ng tulong, pero dahil 4 silang magkakapatid, may tumataginting na tagli 5,000 ang ibibigay. Kaso kung tagli 5,000 ang, hindi pa makapagpa-enroll ng isang anak eh. Oo. Tapos ibibili mo ng bigas, baka saglit lang yun, maubos, bigas at saka grocery, ubos na yun eh. So, ito ang realidad ngayon. Ang tanong na matindi, ito lang ba talaga naghihintay sa isang OFW na mamamatay? Oo. Ganon katindi ang question dito eh. Ganito ba kaganda ang programa ng ating... kasi ito, hindi mo ito pwedeng sabihin na ito ay programa ng gobyerno. No? Hindi, kasi ang gobyerno kasi talagang sinasabi niya alagaan ng OFW. Magkaiba kasi ang gobyerno kaysa sa DMW at saka OWA eh. Kasi kahit gaano kaganda ang gustong gawin ng gobyerno sa ating mga kababayan, kung ito ay ipinagkatiwala sa DMW at saka sa OWA, so i-present na natin ito sa publiko, ipakita natin ito sa publiko, baka mapansin ba na so kung ikaw ay OFW, 9 na taon kang magtatrabaho, tapos mamatay, tapos maiwanan mo, so ang naghihintay lang pala, ito ba talaga ang programa? Oo. 5,000 sa kada isang anak. Dahil yun lang ang ipinangako eh. Hindi man lang sila nabigyan. Ano ba ang reason bakit magtataka ka eh? Ba't hindi sila nakakuha ng pera? Siguro na andyan na yung sasabihin, hindi naman active na yung mama mo eh. Hindi naman na nag-update ito, tuloy-tuloy Madami na siya. silang rason. Nag-TNT siya doon o kung ano man. Pero the fact remains na for 8 years nagpapadala ito consistent ng remittances eh. Yes. At pag titingnan natin ang batas sa Department of Migrant Workers, sinabi ba ng batas na yung mga active lang na OFW ang bibigyan ng mga benepisyo? Hindi eh. Alam mo, ang sabi ng batas, regardless of the status. So, nag-tourist ka doon, tapos nagtrabaho ka, tapos nagbibigay ka ng remittances dito, covered pa rin ng batas kasi nire-recognize pa rin ng batas na kahit hindi sila documented, the moment na magpapadala sila ng pera, remittances dito, wag mong sasabihin na kapag hindi documented, hindi sila magpapadala ng pera dito. At pag pinadala ang pera dito sa Pilipinas, anong gagawin sa pera? Gagamitin yan dito, ipambibili ng kamag-anak, may mga kikita rito, yung distribution of money rito na galing sa remittances nila, nagko-contribute yan sa ating ekonomiya. Itong pinakamasakit, no? 5,000 lang ang maibibigay ng DMW at saka ng OWA. Medyo masakit ito, no? Dahil pati nga yung undocumented dapat bibigyan ng mga benepisyo eh. So, ang tanong dyan is, yung bang pagpapalibing na may naitulong, wala, nagkautang-utang sila eh. So, ano man lang ba na sa dami ng, kasi ito napapansin ko ngayon sa DMW, ang ganda ng nangyayari ngayon eh. Puntahan mo yung Facebook ng DMW, makikita ka dun, araw-araw nang re-raid ng mga accommodation ng recruitment agency, ng mga aplikante. Ito mga aplikante nito, galing sa probinsya, sanay matulog sa banig. So, ngayon, pupuntahan doon, inhumane ng kondisyon, tapos tatanggalin, tapos gagastos ng pagkalaki-laking pera
Dadalhin doon sa hotel. Pag sa hotel, maraming pangbayad. Mm. Pero sa mga kagaya nito, may namatay, may mga action fund, may mga itong action fund dito, napakaraming hindi nabigyan ng action fund. Malapit na itong sumabog dahil hindi mo kayang bigyan ng action fund lahat ng mga distress OFW. Ilan libo yan? Napakarami yan, mauubos ang pera. Hindi naman kasi sinabi ng batas na mamudmud ka ng pera. Nakalagay kasi doon sa batas, alin ba ang dapat mong bigyan ng benepisyo? Kaya may tamang oras, may tamang paggamit kung kailan mo ibibigay na pera dahil talagang kailangan. Mas mabigat kasi ang problema na dapat sundin, na dapat bigyan ng solusyon. Nakalagay na sa batas yun pagka yan ay nakakuha ka ng pera, ibigay mo lang ng ibigay yan. Ang tanong, bigyan mo ng 20,000 ng isang distress OFW. Kakasya kaya yun kung ang sakit niya cancer na stage 3? Yun. Hindi. Oo. Tapos pagka ba nakapagbigay ka ng 20,000, akala mo kung ano achievement na sa buhay na narating mo. Oo. Hindi naman kasi pera nila yun obligasyon kasi ito. Hindi ka nga pwedeng magpasalamat yan But ito ay obligasyon. Ang babantayan mo kung ginaganapan yung obligasyon. Ang pasasalamatan mo yung ganito. Halimbawa, wala kang obligasyon sa batas. Sarili mong pera. Ibinigay mo ngayon, itinulong mo sa OFW. Yun talaga dapat pasalamatan ka doon. Pero yung pera na nandyan at inilaan ng batas para ibigay sa mga namatayan, ibigay sa mga scholarship, ibigay sa kung ano-anong mga dapat paggagamitan ng pera, ang dapat mong gawin doon, isundin mo lang yung batas, sundin mo yung obligasyon mo, huwag ka nang umasa na pasalamatan ka kasi gampanan mo ang obligasyon. Iba kasi ang word na kasi ang problema rito, mukhang puta pagka halimbawa na di ba na i-post sa Facebook kasi ano nangyayari, makita mo, akala mo pasasalamatan mo talaga, hindi kasi yung pera na yan talagang hindi sasapat. Bali, attorney, Kulang. itong si Princess, Ano ang gusto mo? nabigyan ba kayo ng Anong hinihiling tulong? mo sa sa gobyerno? Bali po, hindi po kami nabigyan po ng tulong ng gobyerno po. Okay. But, nakontak mo sila, nakausap mo sila? bali po, ang nakausap ko nga po yung mga DMW, OWA po. Bali po yung DMW po is bibigyan daw po kami ng 20K. Pero ang hinihingi po sa amin, yung mga requirements, isa na rin po doon po yung Na wala resibo- kayong maibigay. Yung resibo po ng funeral po, bali po kasi ang resibo ng funeral po is 23K po. Bali po ayun po is super tipid na po namin na hindi na nga po namin pinakaro, wala na po talaga yung bali transport na lang po yon, pati po sa dala po kay mama sa Lucena. Ngayon po yung 10K lang po na ilabas namin kasi wala naman po kaming sariling pera, utang pa nga po yun edi may balance pa po kami ng 13K. Hiningi po namin yung tulong po sa mayor po namin. Tapos sinabi ko po sa OWA na baka po hindi pa po kami bayad sa sa funeral po. Paano po kaya yon? Sabi po sa akin ng OWA na assistant, sabi po, naku, kailangan magawa ng paraan yan. Pag nagawa ng paraan, makukuha nyo na yung 20K. Sabi ko, saan nga po kami kukuha ng ganong kalaking So pera? napakasakit na katotohanan ito. Yung palang mga OFW makakakuha lamang ng pagpatay na patay na, nailibing na. Dapat kasi pag namatay, kung gusto mong tulungan, ako halimbawa, kung ako lang may kapangyarihan na magbigay ng pera, siyempre paano ba naman na sa laki ng pera kung gagamitin ng maayos o may namatay? Makukompel ba, attorney, ang DMW sa mga ganitong kaso? Aba po, pwede, sa totoo lang. Kasi, alam mo, pag merong inilagay sa batas, tapos sabi ito ang gawin mo, tapos ito dapat ang nangyayari, at nakasaad mismo sa batas, tapos hindi nasusunod. Meron kasing remedyo sa batas yan, mamandamos mo yun. Pwedeng mag-file ng petition for mandamus na sundin yung batas. Kasi baka mamaya nalilihis na kung saan napupunta yung paggastos niyan Kasi ang sinasabi natin, pwede naman, hindi naman siguro masama, Jerome, Ed, kung yung pagbibigay ng tulong sa mga namatay ay yung pagdating, yung hindi pa nalilibing, mas maganda yun hindi ba pwedeng magkaroon ng pulisiya na, nandyan, namatayan na. Bakit merong iba mababalitaan ka? Napakaraming buhos ng tulong. Pag may namatay, maraming sumasakay, yun ang mga sensational, yung mga controversial, yung talagang nag-viral. Pero yung simpleng namatay lang na OFW, wala 5,000 lang ibibigay. Hindi mo ito. Hindi kasi uniform. Magkano ba talaga? May burial ba yan? May kung ano ba yan? Kasi ang sasabihin lang sa'yo, hindi ka qualified, wala ka matatanggap Pero bakit nilagay sa batas, undocumented, covered?
undocumented. Ito, once upon a time, documented ito. Hindi naman tanungin mo sila, hindi naman sila nanghihingi ng sobra-sobra. Nanghihingi ba kayo ng 1 milyon? Hindi naman. Nanghihingi ba kayo ng 500,000? Hindi naman. Yung inihingi lang sana, yung pagdating ng bangkay, total inassist nyo, sinundo nyo na doon sa airport dami doon, may uniform ng DMW, may uniform ng OWA, tapos wala pa lang naibigay maski piso. Masaklap naman na pangyayari yun. Kasi kung ako ang boss ng DMW, uutusan ko yung mga nagsundo doon sa, sa airport, magbaon nga kayo ng kahit 15 mil dyan o di kaya 20 mil dyan. Tingnan ninyo, baka po pwedeng maipalibing natin ito, mabigyan man lang natin ito ng pwede mo ang pampalibing inutang pa? Ala. Oh, alam mo ang pinakamasakit sa istorya nitong bata na to, attorney. Hanggang ngayon daw ay merong mga tao na kapag pumupunta sila sa libingan ng kanilang ina ay may sumusunod sa kanila. Tama ba? Hindi po. Bali po yun, dumating po si mama po dito sa bansa po natin. Wala naman po kami pong contact na mga religion po na Muslim po. May mga nakaabang na po sa amin. Tapos na pag-uwi po namin po sa San Pablo, may nakaabang na rin po sa amin na Muslim. Bakit? Bakit kayo mag-aabang sa amin? Tanong ko sa kanila. Kasi gusto po nilang kunin agad po yung bangkay ng mama ko at ilibing. Sabi ko, bakit nyo ililibing agad? Hindi naman kayo ang kamag-anak. Ayun daw po ang patakaran nila. Yeah, medyo mabigat na usapin 'yan kasi sa totoo lang hindi ko alam hindi ko alam kung anong mga ritual or kung anong mga legalities ng Muslim, pero tayo naman ginagalang natin, pero siyempre dapat galangin din yung karapatan na pwede bang makita muna namin ito o mapaimbestigahan man lang namin ito. Hindi man siguro masama 'yon. Nga lang nangyari na yung ganyan, ang tinitingnan na lang natin dito is ano ang magagawa natin kagaya niyan. Naghahanap sila ay nakalibing na yan. Alam mo, huhukayin natin ngayon yan tsaka ipapa-autopsy, di ba? Hindi nga po pwede. So dito na tayo, yung pagsigaw nila ng ustisya kung talagang may foul play, kasi hindi ka man pwedeng magsigaw ng ustisya kung bangungot yun, di ba? Kaya ang masama lang ang loob nila kasi Wala po. simple lang kasi ang kagustuhan nila pwede bang ma-check lang man namin kung ano ba talaga ang totoong ikinamatay. So nandun na yan, yung benepisyo mas masakit di ba? Biruin mo, sinundo na ng OWA, sinundo na ng DMW wala man. Kaya pag ito, mababuhos ang emosyon sa'yo, kung ganito man lang ang pagtrato sa OFW, mapapamura ka talaga rito Kasi biruin mo sinundo nyo na nagsuot-suot pa kayo ng uniform ng DMW tsaka OWA doon, nakunan kayo ng video doon. Tapos ang ending pala ni piso, wala kayong hihintayin na ililibing. Pag nalibing ngayon, pahirapan pa ngayon. Paano pa makakuha ng 20,000, tagpa 5,000 kada? Kung ganun lang din naman ang ibibigay, siguro wag mo na tanggapin, kami na lang siguro magbigay. Baka sa DWIC, baka may mas malaki pang maibibigay. Napakalaking insulto ito sa ating mga kababayan na biruin mo, ang tagal niyang nagserbisyo, nagpapadala ng remittances. Tapos, 4 ang anak, hindi nakatapos, hindi man lang nabigyan ng pampalibing, wala man lang kahit anong tulong na natanggap. Mas mabuti pa yung sa Rapid Tulfo in Action, at least nakapagbigay ng pera. Di ba? At least nagpapasalamat sila. Pero, hindi naman, biruin mo, mga private na tao pa ang magbibigay ng pera. Anyway, manawagan ka na lang. Ikaw, ano ang gusto mong sabihin sa DMW saka sa OWA? Good afternoon po sa DMW po at OWA, sa lahat po na nangako po sa amin sa Region NCR po. Pinangakuan niyo po kami na sabi niyo po sa akin na ilaban ko po si mama, na wag ko po ibigay ang bangkay ni mama, pero po ngayon pong ilalaban ko po na wala po kayo, tinatawagan ko kayo, iniiyakan ko kayo, pero nire-recommend nyo lang po ako sa iba. Ganun po ang ginagawa sa akin hanggang sa wala na po talaga, binaon na po sa limot, okay na po, sige. Pero naman po sa financial naman po, dahil OFW ang nanay ko, siguro po, meron naman po matatanggap ang mga kapatid ko na minor, kasi meron po ako na 15 years old na nag-aaral, meron pa po akong 12 years old na nag-aaral din, elementary at high school. Sa ngayon po, hindi po ako nakapag-enroll dahil ayun po ang usapan ng mama ko, mag-enroll po ako ng first year college. Hindi nga po ako natuloy dahil nga po sa financial, mas kailangan ko pong unahin po ngayon ang trabaho para po may pang financial kami ng kapatid ko, kasi yung ate ko po kakagraduate lang wala pa naman pong stable na work, kakagraduate niya lang ng June 18. Ang panawagan ko lang po, sana kahit yung mga kapatid ko na lang po na maliliit, mabigyan po natin sila ng financial, kahit kaunti, hindi naman po malaki po ang hinihingi ko. Kasi OFW ang mama ko Ano nyo po yun, dapat sagot nyo yun Kasi
years yung mama ko. Palagay na po natin na 2 years lang po ang kontrata niya. Pero monthly po siya nagpapadala. No. Kasi ganito, Jerome, Ed, ako meron akong sasabihin dito. Kasi sigurado ako hindi niya rin makukuha yung 20,000 kasi kulang-kulang ang mga papeles eh. So, wag mo na lang kunin siguro yun. Kung ibigay nila, di kunin mo lang. Kung pasalamatan mo lang kung may maabot sila. Pero ako, nag-usap na tayo kanina dito sa DWIC, wala kang isasubmit na papeles, Eh kung ano ang maitulong namin, sige, hindi man tayo magsasabi kung magkano, basta meron lang, para hindi ka na mahirapan. Kung halimbawa, nakikinig yung DMW tsaka OWA ngayon, nakita na, naku, nagpunta kay Atty. Castillon yung natin, wala pala tayo naibigay. Na-realize nila, wala pala silang naibigay, ano gagawin? Kung halimbawa, ibigyan kayo, magpaabot ng sobre, tanggapin nyo, pasalamatan natin. Kung wala, okay na rin din, pwede na lang natin ibaw sa limot. Pero kami rito, subukan natin magkaroon tayo, magbibigay kami, magpapabot kami ng tulong, pero ito galing ito sa DWIC, kasi itong DWIC na ito dito magsisimula yung panibagong yugto ng buhay ng mga OFW. Dadalhin natin dito sa DWIC ang mga OFW, dito natin ibulgar yung kanilang mga problema, baka sakaling hindi man tayo nananawagan ng wala naman tayong sinasabi na masama, ang gusto lang natin yung sistema. Kailan ba tayo nakinig na meron ba kayong narinig sa atin na ito, si ganito, kailangan magbitaw, magganito? Wala. Bahala sila dyan kung magtrabaho sila. Yung sa atin, baka lang may nakita tayo na problema doon sa sistema, ay yun na nga baguhin natin. Di ba? Pwede naman pag-usapan. So anyway, maraming salamat at siyempre nakikiramay kami sa sinapit ng iyong nanay. At least malaking tulong yung kaso ng inyong ng nanay mo May nangako para po maipakita natin sa mga OFW na naku, mag-ipon-ipon kayo kasi baka ganito rin ang sasapitin ninyo, namatay na, nailibing na, wala pang naipapabot na tulong. So, ano pa ang gusto mong sabihin sa pangwakas, ha? May nangako din po kasi sa amin, number 1 po na nangako sa amin, ipapa-autopsy po si mama. At pagdating po ng katawan po ni mama po dito is sila daw po mag-expenses, yung yung abot ng mga kaya daw po nila, bibigyan daw po kami. Pero after po na dumating si mama, hindi ko na po sila naramdaman eh. Merong ganyan kasi syempre, in fairness naman sa NCR, kasi syempre nakausap ko yung taga DMW NCR. Paabot naman siya ng mensahe sa akin, hindi niya ito jurisdiction, kumbaga galing sa ibang sa ibang NCR 4 ata sa Laguna. Region 4A. Calabarzon. May jurisdiction kasi sila. Sinabihan po kami ng DMW po, yung unang araw na namatay po si mama, nagpunta po kami doon. Sinabihan po kami ng DMW na, ay nako, parang 50-50 namin hindi mapapauwi yung mama mo. Ginanong po kami. Sabi ko, bakit po? Kasi yung mama mo, kasal pala doon. Yung may karapatan doon, yung Sudanese. Sabi ko, wala pa naman po tayong katunayan na kasal ang mama ko eh. Tapos pagdating daw po dito, ang masusunod naman daw po, yung stepfather ko nakasal din since 2011 na valid po. Sabi ko, paano po kaya yon? Kaya po, kami po ang gumawa po talaga ng parang kapag-ugnayan po sa Saudi Embahada po talaga. Ayan. Ganun pag ginawa po namin. So, Jerome, Attorney. at Tutulong tayo. tutulungan ng DWIC. Bumabaha ang ating mga Tutulong tayo. messages, attorney. Nagbitaw ka nga ng isang komento dyan. Anong sabi? niya, Oo. wag nang umasa sa DMW. Si attorney nila ang tutulong sa atin. Wala pang pahirapan. Nako. Oo. Ang gagawin naman natin na tulong dito, 'di ba? Kasi hindi naman ibabato ang pera sa atin nandoon sa DMW eh. Pag nagsumbong ang ating mga OFW rito, dito sa DWIC, ito napakaraming channels ito sa television, 'di ba? At saka nationwide din naman ang radio nito, sabay. So, may maitutulong tayo. Ano maitutulong natin? Sasabihan lang natin ng DMW, baka pwede nyo namang ibigay yung para, kahit konti lang, wag naman malaki. Kung, basta meron, kawawa naman ang OFW. Unang-una ay nakikiramay tayo sa kababayan nating OFW na namatay. At tama naman dito, sinabi ni attorney na hindi naman kalakihang pera ang nire-request ng pamilya or ang anak ng OFW na dapat tulungan ng ating gobyerno. At paalala rin ito sa lahat ng mga OFW or aktibong OFW ngayon na dapat maghulog kayo ng inyong OWA membership dahil para hindi mahirapan ang inyong pamilya just in case man mangyari ang hindi inaasahan.